Ang kwento ay nagsimula sa Japan noong 1970, nang ang Tokyo City ay nawasak at nagkaroon ng apoy sa lahat ng dako dahil sa pag-atake ng mga halimaw, at ilang salamangkero ang lumalaban dito. Ang isa sa mga lalaki ay nag-utos sa isa pa na paputukan ang mga halimaw, ngunit hindi ito nagdulot ng maraming pinsala sa demonyo, at sila ay natigilan at malapit nang umiyak sa pag-iisip na sila ay mamamatay habang ang halimaw ay malapit nang sumalakay sa kanila. Ngunit biglang, lumitaw ang isang martial artist na hamarang sa pag-atake ng halimaw, at sinabi niya sa iba pang mga lalaki na nagawa nilang mabuti. Habang sila ay umiiyak, tinawag niya ang general na umatras at sinabi sa kanila na ipaubaya ang lahat sa kanya. Inutusan ng isa sa mga sundalo ang isa na lumabas, at pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang kasama kung maaari silang tumakas at pumunta sa lalaking iyon upang magtago. Sa tingin niya ay tanga siya at tinanong siya kung hindi niya kilala kung sino ang lalaking iyon. Sinabi niya sa kanya na siya ang nagtatag ng mahika at ang pinakamalakas na salamangkero, at natigilan siya nang makitang siya ang sikat na Ike Kamiminato. Pinahid ng sundalo ang kanyang mga luha at sinabing, "Tama. Ang taong nakatayo sa harapan nila ay siya." Mag-isa siyang nakatayo sa harap ng napakaraming halimaw, at inatake siya ng halimaw. Ngunit una niyang nataman ito at naisip na siya ay napakabagal, kaya't sinaktan niya ito, dahil sa kung saan ang halimaw ay nahati sa napakaraming bahagi, at sinabi niya sa iba pang mga halimaw na lumapit sa kanya. Isang araw, maraming halimaw ang biglang lumitaw sa buong mundo, at ang kaganapang ito ay nakilala bilang isang kalamidad. Ang mga sandata ng tao ay hindi epektibo laban sa mga demonyo. Gayunpaman, ang sangkatauhan ay nagsimulang magbukas ng mga mata nito sa mga posibilidad ng mahika. Ang araw ang naging tanging bagay na may kakayahang talunin ang mga halimaw, at ang labanan sa pagitan ng mga halimaw at sangkatauhan ay nagpatuloy sa mahigit isang dekada. Bumalik sa kasalukuyan. Ang una at pinakamakapangyarihang mage ay si Ikami Atsumo. At walang sino man maliban sa kanya ang makapagliligtas sa mundo. Nagpakita ang demonyong Diyos, at nakilala niya siya at naisip na siya ang pinakamataas na ranggo na halimaw, ang amo ng kalamidad. At humanga siya sa napakalaking kapangyarihan at pressure nito. Nakatitig sa kanya ang halimaw, at naisip niya na ang kanyang buong katawan ay naputol, at inatake siya ng halimaw. Habang pinoprotektahan niya ang kanyang sarili laban sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paglikha ng hadlang, ang halimaw ay biglang nagsimulang gumamit ng 4/10 na antas ng magic, at napagtanto niya na ginagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan mula sa simula at sinusubukang basagin ang kanyang hadlang at magtagumpay. Nagulat ang bida habang ginagamit niya ang 6-element compound magic at sinusubukang harangan ang pag-atake. Ngunit nagiging mahirap para sa kanya na pigilan siya. Pagkatapos ng isang putok, nahulog siya sa lupa. Nasa harapan niya ang amo na halimaw. Iniisip niya kung ito na ba ang pinakamalakas na halimaw, ang demonyong Diyos. At napagtanto niya na, sa bilis na ito, hindi niya ito matatalo. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang huling opsyon. Ang kapangyarihan ng mahika ay tinutukoy ng ranggo nito. At ang bilang ng mga magic circle ay tumutukoy sa magic position. Naisip niya na ang pinakamataas na ranggo na maaaring makamit ng isang demonyong Diyos ay ang 14 na ranggo, habang ang kanyang limitasyon ay ang 15. Nagpasya siyang gamitin ang 15th rank, Inosenteng Void, at inatake ang demonyong amo. At nahulog ang demonyo sa lupa. And after that, nahulog din siya. Natuwa siya na sa wakas ay nagawa niyang talunin ang amo at naisip niya na sa pamamagitan nito, tuluyang matatapos ang kalamidad. Ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang mahika at naisip na hindi ito ang maling paraan upang mamatay bilang isang mahusay na pantas. Habang siya ay namumuhay sa hindi pangkaraniwang buhay at namatay, ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, pumunta sa ospital, at pumasok sa katawan ng pasyente,
na nagsimulang igalaw ang kanyang mga daliri at umupo at nabigla dahil siya ay buhay. Nagtataka siya kung paano siya nabubuhay habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang mahika. Tumingin siya sa salamin, lumapit dito, natigilan nang makita ang kanyang mukha, at nagtataka kung sino ang lalaking ito. Pumasok sa kwarto ang doktor at ang nurse. Habang nakatayo sa harap ng salamin, tinawag siya ng nurse, at tumingin ito sa kanya. Maya-maya pa ay nakahiga na siya sa kama, at tinatanggal ng doktor ang kanyang damit. Laking gulat niya nang makita ang sugat, at hindi siya makapaniwala. Sinabi ng doktor na nawalan siya ng malay at naging kritikal ang kondisyon dahil sa aksidente sa trapiko. Ngunit siya ay ganap na gumaling ngayon, at sinabi ko sa kanya na halos gumaling siya sa pamamagitan ng banal na mahika. Akala niya ay dahil automatikong gumaling sa kanya ang kanyang katawan gamit ang banal na mahika, at hindi sinasadyang nagtaka siya tungkol sa trapiko. Tinanong niya ang doktor kung naubos na ba ang kanyang magic power. Nagtaka ang doktor kung ano ang ibig niyang sabihin ng magic power. Sinabi ng bida na nakikipaglaban siya sa mga halimaw sa panahon ng kalamidad. Ang doktor at nurse ay natigilan at naisip na ang kanyang mental status ay binago. Kaya tinanong nila siya ng kanyang pangalan at kasalukuyang taon. Sinabi niya na siya ay si Ikami Manoto at ang taon ay dapat na 1970, at tinanong niya sila kung siya ay tama. Ang doktor ay nagtaka kung ito ay ang sumunod na pangyayari at sinabi na ito ay tila may kapansanan sa memorya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Kusanagi Manoto, at ang taon ay 2022. Laking gulat niya nang malaman niya ang kanyang pangalan at taon. Naisip niya na mukhang hindi pa sila bata at tiningnan ang aparato at inisip kung ito ba ang TV, dahil ito ay napakanipis at gumawa ng isang mas malinis na imahe kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Tumingin siya sa kalendaryo at napagtanto na ang taon ay 2022. Natigilan siya nang tumingin sa tab at nagtataka kung ano ang maliit na device na iyon, dahil hindi pa niya ito nakita noon at iniisip kung ito na ang hinaharap. Sinabi sa kanya ng doktor na ang kalamidad na binanggit niya ay nangyari 50 taon na ang nakalilipas at hindi na lumitaw mula noon. At laking gulat niya nang malaman na hindi na nangyari ang kalamidad pagkatapos noon, at nagtanong siya tungkol sa mga halimaw. Sinabi sa kanya ng doktor na bagaman mayroong mga halimaw, hindi marami sa kanila ang naiwan. At naisip niya na kung ito ay totoo, kung gayon ang mundo ay maaaring nakamit ang kapayapaan. At nagpasalamat siya sa Diyos para sa kapayapaan. Sinabi sa kanya ng doktor na si Ikemi Manoto ay namatay 50 taon na ang nakakaraan sa isang malaking kalamidad, at isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang iligtas ang mundo at mga tao. Kaya hindi siya ang taong iyon. Inakala ng bida na siya ay namatay sa oras na iyon, at pagkatapos nito, siya ay muling nagkatawang tao sa Kusanagi Manoto at nagtaka kung bakit siya muling nagkatawang tao pagkaraan ng 50 taon. Pagkaraan ng ilang linggo, pumunta siya sa kanyang tahanan, pumasok sa silid, at inisip na ito ang kanyang silid. Habang nakatingin sa libro, napagtanto niya na ang mga magulang ni Sanagi Manoto ay namatay noong siya ay bata pa. Pagkatapos nito, pinalayas siya at ipinadala sa isang boarding school. Mula noon, siya ay nakakakuha ng pamana sa kanyang mga magulang, at pagkatapos na humiga sa kama, sa tingin niya ay walang mga bagay tulad ng reincarnation magic. Tinitingnan niya ang kanyang card at iniisip kung ang kanyang reincarnation ay gawa ng isang Diyos o kung nagkataon lang ang lahat. Napagtanto niya na siya ay nag-aaral sa Magic Academy at naisip na, sa kanyang panahon, walang dahilan para umiral ang isa. Nakita niyang interesante ito at laking gulat niya nang marinig ang pagtunog ng kanyang telepono. Tinatawagan siya ni Tadano-kun, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa device na ito. Pero wala siyang pakialam kaya binalik niya ang phone niya.
Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong nakarinig tungkol sa kanyang paglabas at sinabihan siyang pumunta sa akademya dahil hindi siya nakakuha ng sapat na pera. Nang maglaon, sa Kaumi Magic Academy, tumingin siya sa mga mag-aaral, at ang kanyang puso ay pumped sa pag-iisip ng pag-aaral sa paaralan bilang isang may sapat na gulang. Akala niya ay maganda ang lahat, ngunit ang pagtingin sa isang batang lalaki na umaatake sa dummy, naisip niya kung anong uri ng mahika ito at kung anong uri ng kapangyarihan ng mahika ang labis niyang nadismaya at nabigla sa nakita. Naisip niya na hindi ito maaaring totoo dahil ang kanilang kapangyarihan ay parang ikasampu ng kapangyarihan kumpara sa mga newbie magicians ng kanyang panahon at iniisip kung magtagumpay sila sa pagiging magician. Naisip din niya na ang magic ay hangina ng husto sa panahong ito. Mamaya sa class 2, tumingin siya sa klase niya habang nakaupo sa upuan niya, at excited siya. Like in the past at iniisip kung may kaibigan ba siya doon. Lumitaw sa likuran niya ang mga estudyanteng ito, at ang isa sa kanila ay nagalit sa kanya dahil hindi niya pinansin ang kanyang text at sinabing bagaman siya ay Kusanagi. Tinanong siya ng bida kung sino siya, na ikinagalit niya. Sinipa niya ito, ngunit nakaiwas siya. At sinabi ni Tadano Kon ang walang kapangyarihang basurang tulad niya ay nang ahas na kalimutan siya. At naalala niya ang kanyang pangalan nang makita niya ito sa screen ng kanyang telepono at naisip niya na kaibigan niya ito. At iginalaw niya ang kanyang kamay patungo sa kanya nang sa wakas ay naalala niya ang kanyang spaz at tinanong siya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang kaibigan. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing magkaayos na sila, ngunit lumayo siya at sinabing hindi niya sinasabi ang tungkol sa ganoong uri ng kaibigan. Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at sinabi sa kanya na ibigay ang pera sa kanya, dahil marami pa siyang natitira sa mana ng kanyang mga magulang. At nakuha niya ito si Kusanagi ay binubuli. Galit na galit si Tadano at, habang sumusuntok, sinabihan siyang huwag masyadong mapuno ng sarili. Pagkatapos ay binuksan ng isang batang babae na nagngangalang Meizuha ang pinto ng silid-aralan at bumati ng magandang umaga. Namula siya nang makita siya at sinabihan siyang huwag kalimutan ang tungkol sa pera at pag-alis. Itinuro sa kanila ng guro ang tungkol sa malaking kapahamakan, na noong 1970, ang dakilang pantas ay nagsakripisyo ng kanyang sarili hanggang wakas. At sinabi niya sa kanila na ang huling kapahamakan ay tinatawag na malaking kapahamakan. Sa buong mundo, lumilitaw ang mga halimaw, at ang sangkatauhan ay nawasak. Ngunit ang pioneer ng magic, na tinatawag na dakilang sage, ay nag-iisip ng iba. Hindi siya sumuko, at natalo niya ang lahat ng mga halimaw ng mag-isa. At sa huli, hinarap niya ang amo ng kalamidad, na siyang demonyong Diyos, na dinurog niya sa panganib ng sariling buhay. Pagkatapos noon, hindi na nangyari ang kalamidad. Habang ang bida ay nakikinig sa lecture na nakayuko, tinanong ng guro ang mga estudyante kung sino si Ikami Manato, at itinaas niya ang kanyang kamay. Kaya tinanong siya ng guro para sa sagot, at sinabi niya na siya lamang ang nakaligtas sa unang kalamidad, ang unang salamangkero, at ang dahilan kung bakit naitayo ang Kaumi Magic Academy. Sinabi niya na siya ang bayani ng mundo at ang idolo ng bawat salamangkero. At sinabi ng kanyang guro na siya ay tama, dahil siya ang pinakadakilang salamangkero sa kasaysayan ng tao at sinabi sa lahat na ito ay sasabak sa pagsubok. Inangat ng bida ang kanyang ulo at naisip na dapat nilang itigil ito, dahil nakakahiya ito para sa kanya. Hindi niya akalain na papahirapan siya ng ganoon. Naisip niyang hindi na siya dapat pumasok sa paaralan at naisip niya na ito ay tulad ng sinabi ng doktor, na ang mundo ay payapa, at inisip kong iyon ang dahilan kung bakit nagiging mahina ang mga salamangkero. Tumingin siya sa bintana at inisip na napakapayapa nito, at tinapos ng guro ang kanyang klase doon at sinabi sa mga estudyante na bukas ang kanilang magic power assessment. Salamat po sa panonood.